mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-26 ng kabanata ng unang aklat ng Samuel. At dito po makikita natin na ang tunay na pagbabago ay nasusubo kapag bumalik ang parehong sitwasyon. Pero, pinipili mo pa rin ang tama. Kaya, bago tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbabang puso. Dalangin namin, Lord, buksan mo ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears. Dalangin po namin, Panginoon, na maintindihan, maunawaan, at maramdaman namin, Lord, ang iyong presensya at ang lalim ng iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita, ikaw pa rin ang mapapapurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalan ng aming Amang si Jesus, ang Diyos na aming tagapagligtas. Amen. Samantala, nagbalik kay Saul sa Gibeya ang mga Sifeo at sinabi nilang si David ay nagtatago sa kaburulan ng Hakila sa silangan ng Jesimon. Kaya, lumakad si Saul kasama ang tatlo niyang pinakamahusay na kawal na Israelita patungo sa ilang ng Sif upang hanapin si David. Nagkampo sila sa tabing daan sa may kaburulan ng Hakila. Sina David naman ay nasa ilang. Nang mabalitaan ni David na hinahanap na naman siya ni Saul, pinalakad niya ang ilan sa kanyang mga tauhan upang lihim na magsiyasat. Sa pamamagitan nila, natiyak niyang hinahanap nga siya ni Saul. Pumunta si David sa kampo ni Saul upang alamin ang kinalalagyan ni Saul. Nakita niyang napapaligiran si Saul ng mga kawal at natutulog sa tabi nito ang pinuno ng kanyang hukbo na si Abner na anak ni Ner. Ayan, meron na namang tagapagsumbong, no? Sinumbong na naman si David ng mga sipites, no? Kay Saul, no? Si Saul naman, nagdala siya ng 3,000 mandirigma, at hinabol na naman si David. Ayan, pumunta si David sa kampo ni Saul at nakita niyang natutulog si Saul katabi ang kanyang sibat, no? Dito makikita natin, no, minsan ibinibigay ulit ng Diyos ang parehong sitwasyon para makita kung nag-grow ka na talaga. Kung yung una baka pagkakataon lang, another scenario yung ibinibigay just to test kung talagang totoo yung paglago mo or talaga bang nag-mature ka na. So verse 6, sabi po dito, tinanong ni David ang Hiteyong si Ahimelech at si Abisai na kapatid ni Joab at anak ni Sarvea, sino ang sasama sa akin sa kampo ni Saul? Ako, sagot ni Abisai. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Tinatnan nila itong tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatusok sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung gusto mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Isang saksak lang iyan at hindi na kailangang ulitin pa. So dito makikita natin si Abisai, kapatid po siya ni Joab, nagsabi, ibigay mo na sa akin, tatapusin ko na siya. Ayan. Parehong scenario sa chapter 24, nakita natin po, no? Yung kaaway mo, vulnerable, wala siyang magagawa, wala siyang kakayanan, no? Kasi tulog na tulog, no? May chance kang gumante, no? Sometimes yung temptation bumabalik pero mas convincing na siya. Dito makikita po natin kapag hindi mo naayos ang puso mo, babalik ang parehong test pero mas malakas yung pressure. Kaya kailangan po talaga natin maging mas malapit sa Panginoon. Verse 9, ngunit sinabi ni David, huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan ang pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Darating ang araw na mamamatay rin siya, maaring sa sakit o sa digmaan. Huwag namang itulot ni Yahweh na patayin ko ang kanyang piniling hari. Kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati ang lalagyan niyan ng inumin at umalis na tayo. So, dito makita natin, no, yung desisyon ni David. Huwag mo siyang patayin. Sino ang makagagalaw sa pinahira ng Diyos at
magiging walang sala. Yun yung kanyang mindset. Ano po? So, second chance to sin, but David choose holiness again. Ang galing. Ano po? Ang galing. So, sabi niya, ang Diyos ang hahatol, maaring natural na kamatayan or maaring sa battle. Ano po? Sa digmaan. So, hindi niya ginalaw si Saul. Tandaan natin, ang maturity, hindi lang isang beses kang tama, kundi dapat consistent yung tama, no? Kasi kung tama ka lang sa isang bagay, tapos the rest, nagkamali ka na, hindi pa rin siya maituturing maturity. Kasi kapag matured ka, ano man yung gawin sa'yo, hindi na babago, no? Yung character mo. Magkamali ka man, hindi ganun intensyon, ano po. So, dito makikita natin na yung maturity po ni David, no, ay talagang consistent. Ano po, yung kanyang character nagiging consistent. So it's a sign of maturity. Ayan, verse 12, sabi po dito, kinuha nga ni David ang sibat sa ulo na ni Saul at ang lalagyan nito ng inumin at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising sapagkat niloob ni Yahweh na makatulog sila ng mahimbing. Dumating at umalis si David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinigawan niya si Abner, Abner, naririnig mo ba ako? Ang sigaw niya ay dinig ng buong hukbo. Sumagot si Abner, sino kang nambubulahaw sa hari? Sumagot naman si David, di ba't ikaw ang pinakamagaling na lalaki sa Israel? Bakit hindi mo binantayang mabuti ang mahal na hari? May nakapasok dyan upang patayin ang hari, ngunit hindi mo man lamang namalayan. Nagpabaya ka sa iyong tungkulin. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Dapat kang mamatay sapagkat hindi mo binantayang mabuti ang haring pinili ni Yahweh. Nasaan ang sibat at ang lalagyan ng tubig ng hari? Ayan. So dito nakita natin, no, kinuha lang nila yung sibat at saka yung jug of water. Ano po? Walang nakapansin dahil pinatulog sila ng Panginoon. Kung ang Diyos ang kasama mo, kahit imposible, magiging posible. Ano po? Kasi si Lord talaga ang may control ng lahat ng bagay. So, tinawag ni David si Abner, yan yung pinaka-leader ng hukbo na nag-iingat dapat kay Saul. At ipinakita niya yung mga ebidensya na nakalapit siya. Ano po, no? So, sometimes hindi kailangang manakit para patunayan na tama ka. Ano po? Ang galing. Kasi, makikita natin dito sa buhay talaga ni David, yung grabe yung protection ni Lord sa kanya at yung wisdom na ipinagkakaloob ng Panginoon sa kanya. 17. Nakilala ni Saul ang tinig ni David. David, anak ko, ikaw ba yan? Tanong niya. Ako nga po, mahal kong hari, sagot ni David. Sinabi pa niya, bakit ninyo ako inuusig hanggang ngayon? Ano po ba ang nagawa kong kasalanan? Isinasamo ko, mahal na hari. Pakinggan po sana ninyo ang aking sasabihin. Kung si Yahweh po ang may gusto na ako'y usigin ninyo, maghandog po kayo sa kanya para mabago ang kanyang pasya. Kung tao naman po ang mag-udyok nito, sumpain nawa siya ni Yahweh dahil sa ginagawa nilang ito. Napalayo ako sa bayan ni Yahweh at napadpad sa lupaing Diyos-Diyosan lamang ang maaari kong sambahin. Huwag ninyo sanang hayaang mapatay ako sa ibang lupain at lumayo at malayo kay Yahweh. Bakit ako napulgas lamang ang katulad ay gustong patayin ng hari? Bakit kailangan pa niya akong habulin na parang isang mailap na ibon? Ayan. Again, for the second time, ay kinausap ulit ni David si Saul. No? So, sinabi dito ni Saul, ikaw ba yan, anak kong David? Sabi niya, sumagot si David, bakit mo ako hinahabol? Ano ang kasalanan ko? Yan, sabi niya, kung ang Diyos ang nag-udyok, tatanggap ako ng koreksyon. Pero kung tao, sila ang mananagot, sabi niya. So, dito po makikita natin may discernment si David. No? Is this from God or from people? Ganun ba tayo? Kapag meron bang umuusig sa atin, ito ba galing sa Diyos or sa tao lang? Diba? Sabi ganyan. So, makikita po talaga natin dito yung wisdom na meron kay David. So, verse 21, sinabi ni Saul, nagkamali nga ako, David, aking anak. Magbalik ka na at hindi na kita gagawa ng masama sapagkat sa araw na ito ay hindi mo na naman ako pinatay. Naging hangal ako. Napakalaki ng kasalanan ko. Sumagot si David, narito ang iyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay ginagantipalaan ni Yahweh. Sa araw na ito ay niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh.
Pinahahalagahan ko ngayon ang inyong buhay at naway ganoon din ang gawin sa akin ni Yahweh. Naway iligtas niya ako sa lahat ng kaguluhan. Sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka ng Diyos, anak. Marami pang gawaing maghihintay sa iyo at tiyak kong magtatagumpay ka. Pagkatapos nito, lumakad na si David at umuwi naman si Saul. Ayan, so nakita, umamin na naman si Saul sa kanyang kasalanan. Nagkasala ako, nga. At pinuri niya si David, no? Pero tulad ng chapter 24, temporary lang uli ito. No, naghiwalay sila, si Saul ay bumalik, si David naman ay nagpatuloy sa kanyang gawain. Ano po? Dito makikita natin, hindi lahat ng reconciliation ay restoration. Minsan kailangan mo pa rin mag-set ng distance. Ano po? So, napakaganda po ng kabanatang ito kung saan makikita natin ang napakaraming aral. Una, expect natin yung ulit na pag-uulit ng pagsusulit, no? Yung ating test, no po. Kung hindi ka pumasa, uulitin. Kung pumasa ka, lalalim ka. Ayan. So, tandaan natin, pag may testing sa atin na same dun sa dating scenario ng ating testing, magtiwala tayo sa Panginoon. Dapat consistent yung ating tugon para lumalim pa tayo. Mas maging matured. Matututunan natin sa Kabanata 26 ay just because you can doesn't mean you should. No? Hindi ibig sabihin kaya mo, dapat gagawin mo. So, dapat sikapin pa rin natin ano yung kalooban ni Lord. Isa pang makikita natin dito, yung consistency is true maturity. Hindi sapat yung isang tamang desisyon. Kailangan tuloy-tuloy. Ayan. Isa pa rin po makikita natin, let God deal with people. Hindi mo kailangan kumante. Hayaan mo ang Panginoon. Siya ang bahala. Another thing is walk away in peace. Ano po, hindi lahat ng relationship kailangan mong ipilit. Ano po, kailangan magtiwala tayo sa Panginoon na talagang may tamang panahon para sa bagay na yun. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa unang pagkakataon na pinili mo yung tama, kundi ang pangalawang pagkakataon na kaya mong ulitin pa rin yung tama at sa mga susunod pang pagkakataon. Dalangin ko na pagpala po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at muli kay Jesus lamang ang pagpuri.